Susubukan naming mahuli ang pinakamaraming isda hanggat maaari. Ang lalim dito, ilalagay ko ang bitag dito sa malalim na bahagi. Ano yon? Pwede talagang buwaya yon? Yak! Ang daming kadiri. Tingnan mo, may tao dito buhay at humihinga. Grabe, may isda sa loob. Ang astig nun. Tingnan mo yan. Diyos ko, ayun. Yan ang arowana. May nakuha tayong malaki. Diyos ko. Ano yon? Tama ba to? Grabe, oh, kalma lang. Hindi. May iba pa sa ilalim. Nakuha ko siya. Ano to, parang alien? Halika, grabe, di ako makapaniwala. Ano yon? May laman pa sa loob. May nakuha tayo. Ayan, nakuha na. Kamusta BFT Nation? Welcome ulit sa isa na namang napakagandang video. Mga kaibigan, ngayong araw ay magliligtas tayo ng mga isda mula sa isang abandonadong pool. May natanggap akong mensahe kamakailan mula sa isang subscriber, isa sa inyo, at sinabi niya, matagal na niyang gustong gawin ang ginagawa ko, yung magkaroon ng mga pond at mga aquarium, pero hindi niya magawa, wala siyang sapat na espasyo. Kaya, isang taon na ang nakalipas, matapos niyang mapanood ang isa sa mga video ko na nagliligtas ng mga isda mula sa isang abandonadong pool, naisipan niyang simulan ang pagmamasid sa isang abandonadong pool na matagal na niyang alam. Ang bahay na ito ay tila mahigit 10 taon ng abandonado. Kaya nagpasya siyang gawing parang sariling pond iyon at magsimulang maglagay ng mga isda doon at alagaan ang mga ito. At maayos naman ang lahat hanggang sa ilang araw lang ang nakalipas nang malaman niyang may bumili na pala ng bahay na ito. Kaya ngayon, gigibain na ito at kailangan niyang ilabas ang mga isda. Pero gaya ng sinabi ko, wala siyang sariling lugar para sa mga pond at tangke. Kaya wala siyang mapaglalagyan ng mga isda ngayon. Kaya kinontak niya ako at gusto niyang pumunta ako rito para subukang iligtas ang mas marami hanggat maaari at dalhin sila pabalik sa bahay ko bilang sarili kong mga alaga at alagaan sila. Kaya gaya ng nakikita ninyo, nasa likod ko nandito kami ngayon. Ito ang abandonadong pool. At oo, talagang mukhang inabandona na ito. Gaya ng sinabi ko, wala nang nakatira dito ng mahigit 10 taon. Ibig kong sabihin, tingnan ninyo, may mga puno na talagang tumutubo sa pool. May totoong mga puno dito. Ang wild talaga nito, mga tol. At dito niya nilalagay ang mga isda nitong nakaraang taon. Dito niya itinatapon ang mga isda. Ngayon, hindi namin alam kung ano-ano ang nandito. Hindi namin alam kung ilang isda ang meron. Wala siyang sinabi sa akin, maliban sa may isang red-tailed catfish dito, hindi ko alam kung gaano kalaki. Pero kailangan niya akong pasabikin kahit papaano. Tayo na lang ang manghuhuli at aalamin ang mga natitirang isda, kaya misteryo pa. Excited ako mga tol. Kilala ang abandonadong pool sa brain-eating amoeba na kinakatakutan ko. Kapag napasukan ng kontaminadong tubig ang ilong mo, kakainin ng amoeba ang utak mo at mamamatay ka. Kaya sa tingin ko, kailangan nating mag-ingat ngayon kasi parang sigaw na may brain-eating amoeba dito at ayaw natin nun, ayaw natin ng amoeba ngayon. Sige, sinusubukan lang naman nating iligtas ang mga isda para makaiwas sa mga brain-eating amoeba na, yan, nagdala kami ng ganito. O ito, mga earplugs to. Karaniwan, nilalagay mo to dito para hindi ka makarinig ng kahit ano. Ngayon, ipapasok natin to sa ilong para walang tubig at amoeba na makapasok. Tara, seryoso tayo ngayon. Ang weird ng pakiramdam. Handa na akong magligtas ng isda. Helen, protektado ka na rin. Salamat. Simulan na natin mga pare. May lambat at bitag tayo. Hindi ko alam kung kaya ko isuot to sa buong video, hirap magsalita. Ang kati, gusto mo ba ng amoeba? Mukhang kailangan ko na talagang gawin to. Sana walang pumasok na tubig sa ilong ko. Gaya ng sabi ko, may dala tayong lambat, bitag, at cast net para sa isda. Susubukan naming mahuli ang pinakamaraming isda na kaya namin. Mukhang kailangan pa natin ng part 2, mga pare. Malaki itong pool na to. Hindi ko alam kung ilang isda ang nandito, pero malalaman natin. Mga pare, kaya lagyan na natin ng pain ang mga bitag para sa isda. May dala kaming dalawa. Ilalagay isa dito, isa doon. Sa malalim at mababaw. Iiwan buong araw. Tapos maglambat na tayo para makita mahuhuli. Heto na mga pare, tingnan nyo. May dala kaming 2 bagong bitag at 2 tilapia fillet. Tig-isa, bawat bitag. Heto na ang unang bitag. Malas at makatas. Tiyak magugustuhan ng mga isda. Ay grabe, ang baho talaga. Nasa truck ko na yan ng mga 2 araw. Sige, ayan na ang isang piraso, isara mo na yan. Iniisip kong maglagay ng bitag sa malalim at mababaw na bahagi. Kaya dito ko ihahagis. Sana mabalik natin mamaya. Mukhang malalim ang tubig, kaya susubukan ko munang sukatin gamit ang poste. Mukhang ayos naman. Gamit natin ngayon ang pool net. Helen, ang lalim. Tingnan mo, mga 10 talampakan yan. Dito ko ilalagay ang bitag sa malalim na tabi ng punong ito. Mukhang ito lang ang istruktura sa pool, kaya dito siguro pumupunta ang mga isda. Tingnan mo, ang lalim. Nakakatakot talaga. Sige, tatalian natin ang bitag sa puno para hindi mawala. Ayos na, hindi gagalaw. Una nating bitag yan mga pare. Ngayon, ilalagay natin ang pangalawa sa mababaw na bahagi. Ito na, ito ang pangalawa nating bitag para sa isda at ayan na ang pangalawang tilapia fillet natin.
Ayan, sige. Nandito na tayo sa mababaw na bahagi. Maraming mga sanga sa ilalim at may malaking bato sa kanto na, yun, hindi ko alam kung paano napunta ron ng batong yon. Baka nilagay ng subscriber natin para may istruktura. Pero ihuhulog natin ang bitag dito at sana may mahuli tayo. Grabe mga pare, sana mahuli natin ang red tail. Sige, kailangan nating iligtas ang red tail. Hindi ko iwan ng red tail dito. Ang ganda niyan, sulit. Tignan nyo, pare. Ano yun, mga tol? May mga bula dito? Baka may gumagalaw na malaki sa ilalim. Tignan nyo, ano yun? Baka buwaya. Kilala ang buwaya sa paggawa ng bula. Nawala. Ang weird, mga tol. Maraming bula ang umaakyat mula sa ilalim. Kaya mukhang maraming isda roon. Ito ang cooler na dinala natin para sa mga isda. Hindi ito pinakamalaki. Kaya sana maliit lang ang mga isda para madala natin pabalik. Lagyan ng malinis na tubig mula sa amueba. Ang linaw ng tubig. Sobrang linaw ng tubig, nakakagulat. Mag-ingat ka sa amueba. Tinitingnan ko. Pero di ko alam itsura nila. Nakikita mo ba sila o microscopic lang? Ayan ang cooler. Doon natin ilalagay ang mga huli nating isda. Simulan na natin. Excited na ako. Kukuha tayo ng lambat at cast net, ihahagis natin at tignan kung may mahuhuli. Tara na. Unang salok gamit ang pool net, malaking tulong ito. Wala na sigurong mahaba pang lambat para dito. Mga 10 talampakan ng lalim. Gusto kong silipin ilalim ng punong to. Baka may nakatago sa ugat. Grabe, ang dumi niyan. Grabe, parang amoeba na yan, tol. Okay, puro maduming berdeng tubig lang yon. Mas mahirap pala ito, ngayon ko lang napansin kung gaano ito kalaki. Ang daming tubig dito. Kailangan nating umasa sa cast net para sa video na to. Pero susubukan pa rin natin ng konti ang pool net. Kahit pang swimming pool talaga yon. Sana may makuha tayong maganda. Wala. Dapat may laman niyang hagdan. Tara, tingnan mo tubig na to. Sobrang dumi. Puro insekto at amueba. Sa tingin ko walang isda dyan. Diyos ko, Helen. May isda na sa lambat. Tingnan mo, nahuli agad natin, mukhang akora. Buhay pa siya. Humihinga. Tingnan nyo guys, may nahuli na tayong isda. Dahan-dahan sa pagwisik ha. Pag napunta yung tubig sa ilong ko, ibabalik kita. Magandang electric blue akara ang unang huli natin ngayon. Hindi man pool monster pero astig siya. Magandang simula ito, kaya maglambat pa tayo at tingnan ang mahuhuli. Maglalambat ako dito sa kanto. Tara na. Ay, ang dumi naman yan, kadiri. Dapat nagdala siya ng gloves, mask, goggles at hazmat suit. Hindi talaga tayo handa ngayon. Parang mga halaman sa aquarium ito, dito mismo. Literal na parang sarili niyang pond ito, parang ito lang talaga ang pond niya. Nakakalungkot kasi may bumili ng bahay at masisira na ito. Kailangan nating ilabas agad ang lahat ng isda bago mahuli lahat. Yak! Ang daming maduduming bagay, tingnan mo yan. Yak! Oh Helen, may isda. Ano yon? Tingnan mo ito. Sige, mag-ingat ka, huwag tayong mabasa. Ano yon? Helen? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ang astig niyan. Tingnan mo, may puti at asul na batik ito sa katawan. Mukhang chiklid. Kailangan ko yatang tanungin ang subscriber kung anong isda ito dahil wala akong ideya. 10 minuto pa lang, 2 na agad ang nahuli natin. Ilalagay ang isa sa cooler, tuloy lang tayo. Diyos ko, Helen, nakita ko ba talaga yon? Nakita mo rin ba? Diyos ko, ano yon? Helen? Nakita niya tayo, yari tayo. Huwag kang gagalaw. Anong gagawin natin? Abandonado ba to? May nakatira pa. Baka siya yung naggagapas ng damo. Ang weird. Talagang abandonadong bahay to. Walang tao dito. Diyos ko, mag-ingat ka sa pagwisik dyan. Ang lalim niyan. Grabe mga tol. Ang wild nito. May dala tayong cast net. Siguro kailangan na nating ihagis yung cast net. Mukhang wala nang ibang paraan para mapabilis ang huli natin. Uy, may malaki akong naramdaman sa ilalim. May tao ba? Diyos ko, Helen, ayun sa gitna. Grabe, di ako makapaniwala. Nakita mo ba yon? Grabe, Diyos ko, ang wild. Helen, mababaliw ka talaga pag nahuli natin yung arowana. May nakita akong isa sa gitna. Kailangan alerto tayo ngayon, mga arowana. Nasa ibabaw lang sila kaya madaling makita. Malaki, parang arowana. Sige, gamitin natin ang cast net. Ayos, ngayon kailangan nating hulihin ang red tail at arowana. Baka may iba pang kakaibang hayop dito. Sobrang sama nun. Sa tingin ko, algae at amueba lang yan. Akala mo ba mababait na amueba? Itatanong ko rin sana sa'yo. Ayos yun, ang galing ng hagis. Sakto sa gitna ng pool. Tingnan natin kung may nakuha. Parang magaan ito. Grabe, may isda sa loob. Nakita mo ba? Seryoso, andito siya. Helen,
Ito yan. Tingnan mo. Astig. Maliit na tiger shovel nose. Yan. Yak, ano yan? Parang nanginginig siya, baka may amueba. Sige tol, nakuha ka na namin. Aray, tignan nyo to mga tol. Ang galing, nangingisay pa siya. Yak, tingin ko amueba yan. Ngayon lang ako nakakita ng maliit na tiger shovel nose na hito. Lumalaki sila. Ilalagay natin siya sa cooler at iuuwi mamaya. Lumalangoy na siya, ayos lang. Nasaan na ang arowana? Gusto ko talagang makita yung arowana na yon. Balik tayo at maghagis ulit ng castnet. Bibilis dumilim, mga tol. Kaya nagdala tayo ng flashlight para mahuli ang mga isda sa gabi. Diyos ko, ayun ang arowana. Tignan nyo siya. Susubukan kong ihagis ang castnet sa kanya. Ang lupit nito, mga tol. Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko talaga ang arowana at hindi siya natatakot. Sige, hulihin ko siya. Ay, hindi, parang hindi ko siya natamaan. Ay, hindi, parang pumalpak ako. Hindi ko siya nakuha. Sa tingin ko, ay nako, hindi natin siya nahuli. Oo, hindi natin siya nakuha. Saan siya napunta? Kailangan lang nating maghintay ng kaunti. Malamang natakot na talaga siya ngayon. Malamang pumunta siya sa ilalim. Pero mamaya-maya, babalik din siya sa ibabaw. Pero sa ngayon mga tol, susubukan pa rin nating maghagis ng castnet at tingnan kung ano pa ang mahuhuli natin dito. Sige, ibig sabihin yan, may malaki talagang isda dyan. Susubukan kong ihagis mismo doon sa mga bula na yon. Medyo sumablay ako, pero baka sinwerte tayo kasi paulit-ulit nating nakikita ang mga bulang yan. Hindi ko alam kung ano ang mga yon. Ang bigat! Diyos ko, may nakuha tayo sa EW. May nakita ako, siguradong may isda rito. Baka nakuha na natin. Nandyan lang oh. Tignan mo, ayan ang mukha niya. Ano yon? Grabe, parang hito o kung ano man. Tara, ilabas natin siya sa lambat. May nahuli tayong isda. Ang astig ng mga marka niya. Ang ganda, pero di ako sigurado kung anong isda, parang hito. Mag-comment kayo sa baba mga pare kung alam niyo yung eksaktong species, pero ang astig talaga ng isdang to. Tignan nyo. 4 na astig na isda na ang nakuha natin. Ang astig nitong isa, may magagandang maliliit na asul na tuldok siya. Mag-comment kayo sa baba kung alam nyo kung anong mga isda ito. Babalik tayo roon para tingnan kung ano pang mahahanap. Ayos naman ngayon. Mga pare, nakakakuha tayo ng isda sa mga estruktura malapit sa bitag. May malalaking sanga dito, malalaking bato sa kanto. Kukuha ako ng ibang lambat, yung mas malaki, at susubukan kong isalok sa ilalim nito at tignan kung may mahuhuli tayo sa ilalim. Tara na, sige. Ayun, ang ganda ng pagkakasalok. Tingnan mo yan. Direkta yon sa ilalim ng harapan ng pompa. Sige na, grabe. May nakuha tayo, may malaki tayong nakuha. Tingnan mo yan. Oh, dumadaan siya sa lambat. Hindi, tingnan mo to. Halos mawala na siya sa atin mga pare. May nakuha tayong hito sa ilalim na parang buitre, hito o kung anuman. Grabe, siguro matagal na siyang nakatira sa ilalim ng pom farm na to. Ang astig. O tingnan mo yan. Parang naipit siya dito. Grabe. Oo, ang ganda niyan. Mga pare, may maganda tayong hito dito. Sa tingin ko tinatawag itong vulture catfish. Itama niyo ako kung mali ako. Tingnan mo yung mukha niya. Parang nakangiti. Ang cute niya. Masaya siya na nailigtas natin siya. Ang astig ng isdang to. Sige, ilalagay na natin siya sa cooler. Magandang senyales yan. Ibig sabihin, may malalaking isda dito. Napaisip ako, paano kung sobrang haba ng red tail? Mga 5 talampakan. Sana kasya siya sa cooler, pero sige lang. Tingnan natin kung ano pa mahuhuli. Uy, may malaki dito sa lambat. Helen, may pagong tayo. Ang bigat niya. Pare, may nakuha tayong pagong. Kilalang nahuhulog at natrap ang mga pagong sa abandonadong pool dahil walang madaanan palabas at mababa ang tubig. Nakahuli tayo ng pagong at sa tingin ko, hindi subscriber natin ang naglagay dito. Malamang napadpad lang siya dito. Hindi, shell lang talaga, hindi patay. Oo, ang lungkot. Grabe, tingnan nyo, mga pare. Ganyan ang nangyayari sa mga abandonadong pool. Kaya dapat laging may takip ang mga pool kapag alam mong iiwan mo ito. Kasi kung titingnan mo dito, malamang malaking pagong ang nahulog dito. Tapos hindi na siya nakalabas. Baka nagutom siya o kung anuman. Baka yun din ang dahilan ng mga bula at pagong sa ilalim. Ang lungkot, mga pare. Pero susubukan pa rin naming magligtas ng buhay na hayop. Sana wala na kaming makita pang ganito. Ang sama ng pakiramdam. Tara, dali. Yung arowana sa kanto, puntahan natin agad. Nakikita ko siya sa ibabaw. Andito lang talaga siya kanina, nasa kanto. Ang talino ng isdang to. Alam mo yon? Kung sakaling hindi tayo magtagumpay, sana pumasok siya sa fish trap natin. O kaya mahuli natin siya gamit ang lambat. Pero hindi ko alam. Mukhang mahirap. Matalino talaga tong isda na to. Uy, tingnan mo yon. May mga bula pa sa ilalim. Alam mo ibig sabihin nun? Mayroon pang nasa ilalim. Sige, subukan nating hulihin. Ayos yun, maganda pakiramdam ko. Sige, Diyos ko. Uy, may nakuha tayo, malaki ito. Tingnan mo sa baba, gumagalaw. Anong tama? Diyos ko, isang dambuhalang gourami ito. Sa tingin ko, tingnan mo tong isda na to. Sobrang laki.
Diyos ko, tingnan mo ang laki ng isdang yan. Dambuhalang gourami yan. Hindi, grabe talaga. Sobrang lupit nito mga pare. Mahal at astig talaga ang mga isdang ito. Lalo na ang gourami. Isa sa paborito kong isda na malaki talaga lumaki. Tingnan mo tong dambuhalang gourami. Ilabas na natin siya sa lambat. Medyo malaki ito para sa cooler. Ayan, naabot na ang limit. Tingnan nyo, ito na ang pinakaastig na isda kong nakuha sa abandonadong pool. Hindi ko inakala na makahuhuli ako ng ganito rito. Balik na tayo sa paborito kong pwesto sa ilalim ng puno. Marami pang isda ang nakatago sa ilalim niyan. Oh, maganda ang huli ng lambat. Tara Diyos ko, may maliwanag na orange. Ano kaya yon? Helen, hulaan mo. Orange? Arowana ba? Sa tingin ko, Oscar yan na hindi malinaw. Nandaya ka, nandaya ka. Ay grabe, tingnan mo. Oh, kalma lang. Hindi. Tama na. Nagbe-breakdance siya pare. Chili Red Oscar yan. Isa yan sa mga talagang mahal at high-end na Oscar. Sige, dahan-dahan lang sa pagwisik, tol. Tigil! Tingnan mo yung maliit na yan. Maliit na albino Chili Red Oscar. Sa tingin ko, ang astig nun. Ilalagay natin itong baby Oscar sa cooler. Salamat sa Diyos at nakuha natin siya dito. Kung hindi, baka nasira na siya. Tara, tuloy pa tayo guys. Kailangan nating magmadali. Palubog na ang araw, kaunti na lang ang oras natin. Tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Nasaan na yung arowana? Tara na, Winnie. Grabe. Grabe. Helen, tingnan mo ano yon? Tingnan mo yung alon. Ang lakas ng ginalaw nun. May malaking isda doon sa kanto. Oh, Helen. Oh, dito, Helen. Nakikita mo? Isa na namang gourami. Talaga? Tingnan mo siya. Tingnan mo may iba pa doon sa ilalim. Grabe, mas malaki pa kaysa sa nauna. Sige, kunin natin siya. Tara, tol, tara. Tingnan mo dito. Ayan na siya. Ayan na siya. Pasok sa lambat. Hindi. Ay, nandito lang. Nandyan lang siya. Pasok mo ka sa lambat, tol. Nililigtas ka namin. Kailangan ko ng casnet. Ayokong mawala siya. Nakuha ko na, Helen. Hawakan mo. Tingnan mo ang laki niya. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong kalaking gourami. Nakuha ko na siya, grabe. Oo, nagawa natin. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Ilagay natin siya sa damuhan. Ayan mga tol, isa na namang dambuhalang gourami. Mas malaki pa sa ulo ko, ayos ba? Pangalawang gourami na naman ngayon, nakakabaliw. Dapat siguro lagyan ng aerator kasi ang dami na nating isda. Ang pangit talaga nito. Mas malaki talaga to, parang baby lang nila yung Oscar. Maglalagay ako ng lambat sa ilalim ng mga dahon ng palma. May mga bato rin dito. Sana may mahuli tayo. Grabe, may maliit na baby plako. Anong ginagawa mo dyan, tol? Tingnan nyo, baby plako. Walang espesyal pero isda pa rin siya. Okay, at kailangan natin siyang iligtas. Hindi niya talaga ginagawa ang trabaho niya. Tingnan mo lahat ng lumot dito. Ang dami mo pang kailangang gawin, tol. Uy, may nakita ulit akong isda sa kanto na. To isa pang malaking wing. Saan na yon? Tapos na ba yon? Grabe, kulay orange. Sandali, nakikita ko na. Parang nakikita ko na. Ay, ayun na. Hindi. Tingnan mo, ayun siya sa baba. Hindi yan garami, kulay orange siya. Baka Oscar. Mukhang nakuha ko na. Oo, nakuha natin. Tingnan mo, isa pang Oscar. Grabe, sa mata ko pa talaga, buti hindi sa ilong. Baka magka-eye infection na naman ako. Salamat pare. Ulitin mo pa, ang ganda niya, tingnan mo. Sige, pasok ka na dyan. Gusto niyang ibigay sa atin ng amiibos. Binuhusan niya ako ng tubig sa mata. Magtatapon pa tayo ng pain. Ang pangit nun. Diyos ko. Ang bigat. Kailangan nating mahuli yung arowana, tol. 20 minuto na lang ang liwanag, tapos kailangan na ng flashlight para makita ang mga isda. Ayos yun. Diyos ko, may nararamdaman ako. Malakas gumalaw. Malaki tong isda. Ano kaya to? Diyos ko, sandali lang. Isa na namang tiger shovel nose, mas malaki ito. Pangalawa na ito ngayong araw, mga tol. At naipit pa sa lambat. Tingnan nyo, may isa pang isda dito. Dalawa sila, ayan ang shovel. Ay, nandito lang tol. Baby Royal Placo o Watermelon Placo yata ito, di ko alam ang pinagkaiba, baka pareho lang. Designer Placo yan, astig isda, lalo na yung pulang mata. Nakuha na natin to. At may isa pa tayong mas malaking tiger shovel nose catfish. Ilagay na sa cooler. Ayan na yung isang tiger shovel nose. At eto naman ang maliit na Baby Royal Placo. Tignan mo yan. Tignan mo kung gaano na karaming isda ang nahuli natin dito. Ang dami nating kakaibang nahuli. Nagtataka ako kung ilan pa kayang isda ang nandito. Malaki kasi itong pool na to. Sigurado tayong may win at red tail, kaya 2 isda ang tiyak. Subukan pa natin, baka mahuli pa natin sila. Helen, halika dito. May isda sa ilalim ng puno. Nakikita ko siya. Sa tingin ko nakuha ko siya, Helen. Diyos ko, nakuha ko siya. Ano yan? Albino ba yan? Nasa ilalim lang siya ng puno. Ano to, Diyos ko pare, ano yan?
Albino jaguars ba yun? Diyos ko, jaguar nga talaga yan. Tingnan mo bibig niya, parang jaguar pero puti. Parang may nahuli na tayong ganito dati sa abandonadong lawa. May orange ang hayop na ito. Astig siya. Di ako sure kung ano siya. Nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng puno at nahuli ko siya. Teka Helen, yan ba pleko natin? Diyos ko, oo nga. Hindi ko napansin. Hindi ito normal na pleko Helen, bristle nose yan. May maliliit na tinik sa mukha, tingnan mo. Ang lupit, parang alien ang itsura. Tingnan mo, may maliliit na tinik sa bibig niya. Kakaiba talaga. Nahuli ko siya at may isa pa tayong nakuha na astig din. Di ako sigurado paano natin iuuwi ang cooler na puno ng isda. Kasi nung dinala natin, walang laman. Kaya madali lang. Sige, pag-isipan na lang natin mamaya. O mga pare, puno na ng isda ang cooler na galing sa abandonadong pool. Hindi ko alam kung ilan pang isda ang natitira. Pero tiyak na may arowana at red-tail catfish pa. Kaya hindi pa tayo pwedeng tumigil. Kailangan muna silang mahuli bago umalis. Hindi natin sila pwedeng iwan. Pero medyo mahirap kasi palubog na ang araw ngayon. Kaya anong gagawin natin? Isasara muna natin ang cooler, tapos hahayaan nating dumilim pa ng kaunti. Hayaan nating kumalma ang tubig. Tapos babalik tayo pagkatapos ng ilang oras. Silawan natin ang ilaw sa loob, tingnan natin kung may makikita tayong isda, tapos i-check natin yung mga fish trap natin, at sana pala rin tayo at may mahuli tayong isda doon. Pagkatapos, dadalhin na natin lahat pabalik sa bahay ko at ilalagay sa mga pond sa likod ng bahay. Mga tol, magiging wild ito. Kaya magkikita tayo ulit mamaya pagkatapos ng ilang oras. Pag dumilim, tara na mga tol. 2 oras na rin, hating gabi na, at nandito tayo ulit sa abandonadong bahay. Mas nakakatakot ngayon kasi gabi. Tingnan mo, creepy talaga. Parang may narinig kaming ingay sa loob ng bahay, hindi namin alam kung ano yon. At oo, sobrang nakakatakot talaga. Kukunin na namin yung mga trap namin. Sa tingin ko, uunahin namin tingnan yung pinakamalalim na fish trap. Mga tol, yung nilagay natin dito sa tabi ng punong ito. Ito yung pinakamalalim na parte ng pool. Ito lang ang istruktura dito, kaya iaangat na natin ito. Ngayon na, nasa ilalim siya. Oo, parang nasa ilalim ng mga ugat na. Yan, kita mo yung mga ugat ng puno. Baka makita rin natin yung arowana. Hindi ko pa siya nakikita. Iangat na natin itong fish trap at tingnan kung ano ang nahuli natin. Sige, dito na. Bigyan mo kami ng maganda please. Red-tail catfish, arowana. Di namin alam kung ano. Helen, halika. Hindi ako makapaniwala na gawa natin. Nakikita mo? Arowana? Hindi, yun yung pula, red-tail. Nakita ko hindi ganun kalaki. Ang ganda. Tara, buddy. Hindi siya masyadong malaki. Ayun, dito lang. Yun yung pula. Oh, nakuha natin yung red-tail. May nakuha pa tayong ibang isda, guys. Tagumpay ang fish trap natin, nakuha natin yung hinahanap natin. Ang cute ng red-tail. Oo, walang talsik ng tubig. Tama na. Madaldal siya, pakinggan mo. Maliit lang siya. Ilang red-tail na ba talaga meron tayo? Parang, hindi ko na alam, 7 ata. Ang dami nating red-tailed catfish. Ang laki ng isa na to. Sige, heto na, ilalagay na natin yung red-tail sa cooler. Lahat ng ibang isda nandito na, okay naman sila. Tignan nyo, ang astig. Ay, may nakuha pa tayong ibang isda sa trap. O ayan na pare, tignan natin kung ano pa ang nahuli natin. Grabe guys, nahuli talaga natin yung red-tailed catfish. Yun talaga yung isda na gusto kong makuha dito. Sigurado. Grabe, tignan mo yan. Paku yan, malaki din talaga yan. Ang ganda ng red-bellied paku, astig na isda. Lumalaki din ng sobra ang mga to. Jaguar. Ikumpara natin tong isa sa puti para makita kung pareho. Ilalagay natin sa cooler. Ang dami nating isda, may sinodontis pa. Gustong gusto ko talaga to. Ang astig ng maliit na catfish. Sige, ilalagay na natin. Sa tingin ko, yun na. Ibubuhos na natin. Nilamon nila yung tilapia. Gutom na gutom yung red-tail kaya marami siyang kinain na isda. Sa unang fish trap, nakuha na natin yung pangalawa. Magmamadali tayo kasi nakakatakot dito mga tol. Nasa abandonadong bahay tayo ngayong gabi at kinikilabutan ako. Tignan mo, pareho lang ang isda, ito lang ang puti. Kita mo paano lumalabas bibig nila. Ang lupit. Paikot muna tayo. Lalakad tayo at ikot para hanapin ang arowana. Tapos huhugutin na ang pangalawang fish trap. Pero kahit umikot na tayo sa buong pool, di pa rin natin makita ang arowana. Baka nagtatago lang siya o nasa fish trap na, kaya sisilipin natin ngayon. Kung wala siya, kailangan nating bumalik. Marami pa namang isda dito, kaya tignan na natin ang fish trap. Sana nahuli natin yung arowana, at kung hindi man, sana kahit may nahuli tayong iba. Nandito na tayo sa pangalawang fish trap, ayun lang yun sa baba. Hindi ko makita kung may laman. Pero wala na yung tilapia fillet, senyales na may kumain. Maglalagay tayo ng tubig sa timba. Tingnan natin na huli. Tara na, wala akong makita. Uy, maliit na dilaw na chichlid. May iba pa? Oo, may mas malalaking isda pa. Hindi ko pa makita kung ano sila. Huwag mo akong pringgan sa ilong. Sana arowana. Ano kaya ito? Hindi ako makapaniwala. Si Helen Arowana, di ko pa siya nakita pero ito nakita ko na.
Grabe. Akala ko nung una, tiger shovel nose siya, pero hindi. Ang tawag dito ay lima shovel nose. Ibang species ito. Magkaugnay sila pero astig itong mga ito. Hindi sila lumalaki ng sobra. Nakuha natin siya. Oh, kalma lang. Ano pa kaya ang nakuha natin? Grabe, Ham. Hindi ako makapaniwala, Helen. Hindi, grabe talaga. Arowana. Ay, sorry. Hindi pala yun ang arowana. Grabe, Helen. Ang daming isda dito, isa pang vulture catfish. Ano ba yan? Ang dami talaga. Grabe, ang laki nun. Pangalawa na natin yan dito. Tingnan mo, isa pang malaking bristle nose play ko. Nakuha na natin siya. Kita mo? May fire eel pa dito. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tingnan nyo, ang ganda ng fire eel, mga tol. Ang daming kakaibang hayop dito sa pool. Grabe, may kung ano sa loob di ko nakilala. Pero nakuha natin to. Maliit na yellow lab, African cichlid. Sa tingin ko, isa na lang natitira. Oh, isa pa, di ko alam kung ano. Tingnan mo, sana di ako makagat. Mukhang kakagat. Grabe. Ano yan? Sandali lang, Helen. Alam ko na kung ano to. Ang tawag dito ay gulper catfish. Para siyang malaking bola ng malagkit na uhog ngayon. Ang astig sa mga to, hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. Pero nakapanood na ako ng mga video nila habang kumakain. At itong mga to dito, kaya nilang kumain ng 2 to 5 beses na mas malaki sa katawan nila. Ang astig ng species ng catfish na to, di pa ako nagkaroon ng ganito dati. Tingnan mo, ang laki ng bibig niya. Ginagamit pang kain ng isda, halos doble laki pa. Ang astig nun. Para sa akin, ito na ang pinakaastig na nakuha natin ngayon. Tignan mo ang bibig niya. Sobrang laki, grabe. Tignan mo ang laki ng bibig niya. Napakalaki, kaya ang astig talaga. Kung alam nyo kung ano yan, tinatawag silang gulper catfish. Sobrang astig na isda, hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. At mukhang meron na tayo ngayon, pero walang arowana, nakakainis talaga. Ibig sabihin lang yan, kailangan nating bumalik dito, sigurado. At gumawa ng part 2. Kung gusto nyo makita yon, sabihin nyo lang sa akin. Pero ilalagay natin lahat ng mga kakaibang isda nato sa cooler, at pagkatapos ay aalamin natin kung paano natin sila madadala pabalik sa truck ko. Kaya tara na, magkita-kita tayo sa bahay ko at ilalagay natin sila sa mga pond. Eto na, grabe, teka lang mga tol, hindi pa tayo uuwi. Nasaan na yung lambat ko? Mga tol, pinupulot na natin lahat ng gamit. Sinilipan ko ng ilaw yung loob ng isang beses pa. Tingnan natin kung makikita natin yung arowana baka sakali. At ayun, nandoon siya, nasa kanto lang. Tingnan mo, diretso pa baba. Ayun lang. Tara na tol, huling tawag. Pakiusap, pumasok mo ka na sa lambat. Yes, nakuha na natin mga tol. Ang galing nun. Nakuha talaga natin. Grabe. Ang lungkot sana nun kung aalis tayo nang wala siya kasi alam nating nandoon siya. Tara na, sige, ilalagay na natin siya sa cooler. Tignan nyo to. Medyo malaki-laki siya. Tignan mo yan. Ang astig. May bago akong pakpak, may bago kang pakpak. Parang pang-10 mo na iyan. Ilalagay na natin siya sa cooler, mga tol. Grabe, ang lupit nun. Isang arowana. Pauwi na tayo, nakuha na natin siya. Ang saya. Nasa bahay ko na tayo at nandito na lahat ng isda. Ilalagay natin sila sa quarantine pond. Una, may giant gourami tayo. Panandalian muna natin silang ilalagay dito para masiguradong malusog sila bago ilipat sa front pond. Tingnan nyo, siya ang maliit, ito ang malaki. Ang astig ng mga isdang to, lalo na ang may gintong ulo. 2 giant gourami, grabe ang astig nila. Nandito na rin ang iba pang isda, ayos silang lahat. Tingnan nyo, isang cooler puno ng isda. Meron tayong arowana, fire eel, astig na hito at cichlid. Ang isdang ito dapat ilagay sa sariling aquarium kasi kakainin niya lahat. Maniwala kayo, alam ko yan. Ilagay na natin siya sa pond. Ayan na, sige, ilagay mo na silang lahat. Ayan. Grabe, tingnan mo lahat ng mga isda, ayan na sila. Ayan na siya, may baby royal placo na nakadikit. Idagdag natin siya. Tingnan mo, andyan din yung arowana. Aalagaan natin ang mga isda para maayos sila. Ikakalat natin sila sa paligid ng bahay, sa mga pond at aquarium. Kung gusto ninyong bumalik kami para sa part 2 at magligtas pa ng isda mula sa abandonadong pool, mag-like lang at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod. Paalam!